Sigurado ka ba diyan, anak? Isang malalim na buntong hininga ang isinagot ni Maria sa kanyang tatay Jose. Opo, tay. Pero anak, sasaktan mo lang ang sarili mo. Muli siyang napabuntong hininga habang inaayos niya ang kanyang mga gamit. Kaya ko ho. She decided to stay with Luke kahit ipinagbawal nitong makita siya. Naiinis raw ito sa tuwing nakikita siya dahil sumasakit ang ulo nito. She let him breathe for 7 days. Umuwi siya sa probinsya nila after 2 months of taking care of him. Simula nang magising ito, para bang ibang tao na ito. Minabuti niyang hayaan muna itong makapag-adjust dahil naiintindihan naman niya ang sitwasyon nito. Hindi niya lang lubos matanggap na siya lang ang ayaw nitong makita sa loob ng ospital. Kahit ganoon pa man, masaya naman siya dahil sa wakas nagising na ito. Iyon lang ang mahalaga para sa kanya. Pero anak, hayaan mo muna kaya siyang maalala ka? Nag-aalala ang kanyang tatay. Awang-awa na kasi ang kanyang magulang sa kanya. Saksi ang mga ito sa kanyang pinagdaanan simula nang maaksidente si Luke. 7 araw na po akong nagmumukmuk rito. Hindi ko na kayang tiisin, tay. Kung hindi niya ako maalala ngayon, gagawa ako ng paraan para maalala niya ako. Walang nagawa si Mang Jose at ang nanay niya nang tuluyan na siyang sumakay sa kotseng naghihintay sa kanya. Kotse iyon ng mga Hoffman. Pinadala iyon upang sunduin siya pabalik sa mansyon. Palagi niya kasing kausap sa kanyang cellphone ang mama ni Luke na si Mrs. Hoffman. She gives updates about Luke. Nakikibalita lang siya rito tungkol kay Luke at sa mga unti-unti nitong recoveries. Wala pa rin daw itong maalala na kahit ano, kaya malungkot lang raw ito palagi sa loob ng kwarto nito. Nakauwi na kasi ito sa mansyon noong isang araw. Maayos naman ang pangangatawan nito maliban sa binti nito. Hindi pa rin ito makalakad ng maayos. But he is undergoing treatments from the best doctors in the Philippines. Nang nasa biyahe na siya papuntang mansyon, napatingin siya sa kanyang cellphone nang mag-ring iyon. Agad niyang sinagot ang tawag nang makitang si Mrs. Hoffman iyon. Iha anak, nasa biyahe ka na ba? Tanong nito sa kabilang linya. Opo tita. Mabuti naman anak, mag-iingat ka. Salamat po tita. Gigising na po ba si Luke? Sabi ng nurse gising na raw, pero ganun pa rin, wala pa rin ganang kumain anak. Napabuntong hininga siyang muli. Ilang araw na itong hindi kumakain ng maayos. Ako pong bahala tita. Nang makarating siya sa mansyon, agad siyang sinalubong ni Mr. and Mrs. Hoffman. Malungkot ang mga ito at halatang problemado katulad niya. Niyakap siya ni Mrs. Hoffman pagkakita nito sa kanya. Tita, iha anak, pasensya ka na anak, tiniis mo pa ang 7 araw. Sa tingin ko, it's time for him to remember you anak. Ikaw ang nagpapasaya sa kanya noon. I believe you can also do that again anak. Humigpit ang yakap nito sa kanya na para bang binibigay nito sa kanya lahat ng tiwala nito upang matulungan niyang makrecover si Luke sa kinakaharap nitong sitwasyon ngayon. Oo po tita. Salamat anak. Nasa kwarto niya ang anak ko. Maaari mo siyang puntahan doon. Salamat po tita. Paano anak? Malilate na kami sa flight namin.
Babalik rin kami agad pagkatapos ng business meeting namin. I call you everyday para makibalita ha. Huwag kang mag-alala tita, ako na pong bahala kay Luke. Muli siyang niyakap nito at nagpasalamat muli. Niyakap rin siya ni Mr. Hoffman bilang pasasalamat nito sa lahat ng sakripisyong ginagawa niya alang-alang kay Luke. Nang makaalis ng mga ito, doon pa lang siya lumakad papasok sa mansyon. Maria! Napalingon siya kay Berna. Niyakap agad siya nito nang makalapit siya rito. Ate! Kaya mo ba talaga, Neng? Nag-aalalang tanong ni Berna sa kanya. Kakayanin ko, ate. Pero pinagtulakan ka niya sa ospital. Baka ipagtulakan ka rin niya ngayon. Napalunok siya at muli tuloy niyang naalala ang nangyari sa ospital. Flashback 7 days ago. What are you doing? Pinigilan nito ang kanyang kamay. Papalitan ko yung diaper mo. Lalong namula ang pisngi ni Luke sa kanyang sinabi. Don't you dare! Palagi ko itong ginagawa simula nang maaksidente ka. Kasing pula na ng kamatis ang buong mukha nito. No, damn it! Call the nurse! Utos nito sa kanya. Baby! Stop calling me baby! Ah! Napahawak ito sa ulo nito dahil parang sumakit iyon. Look, ayos ka lang? Masama ang tingin nito sa kanya habang nakahawak ito sa ulo nito. Bakit ka ba kasi palaging nandito? Sigaw nito. Napalunok tuloy siya dahil ito ang unang pagkakataong sinigawan siya nito. Kasi girlfriend mo ako. I already told you, hindi kita naaalala. Wala akong nararamdaman para sa'yo. She don't want to feel the pain, but it strikes her heart deep. Hindi siya nakapaganda sa sasabihin nito, kaya nasalo niyang buong buo ang bawat katagang sinabi nito. Walang nararamdaman? Tanong niya. Lalong sumama ang tingin nito sa kanya. Hell yes! I don't like you! Seryosong sagot nito. Posible bang makalimutan rin siya ng puso nito? Posible bang nabura na rin siya sa puso nito katulad ng pagkakabura niya sa isipan nito? Maaalala mo rin ako, Luke. I don't even know who I am. Lalo lang sumasakit ang ulo ko sa'yo. Can you just please get out and never come back? Galit nitong sabi sa kanya. Sakto naman, papasok sa hospital room nito si Mrs. Hoffman at Ate Berna na may dalang mga prutas. Narinig ng mga ito ang sinabi ni Luke. Anak! Awat agad ni Mrs. Hoffman kay Luke at lumapit ang mga ito sa kanilang dalawa. Please get out! Muling sigaw ni Luke habang hawak nito ang sariling ulo nito. Anak, huwag ka namang ganyan. Lalong sumasakit ang ulo ko kapag nandito ka. If you really love me, just stay away from me. Hindi na kinayanan pa ni Maria ang bawat sinasabi ni Luke, kaya unti-unti siyang napaatras. Sir Luke, huwag ka naman ganyan kay Maria. Naiintindihan namin na may pinagdaraanan ka, pero huwag mo naman kalimutan maging mabuting tao. Napanganga sila sa galit ni Berna. Ate Berna, pinigilan niya ito dahil kahit nasasaktan siya, ay ayaw niya pa rin pagalitan nito si Luke dahil nauunawaan naman niya ang sitwasyon ni Luke. Kung alam mo lang kung gaano ka kabaliw sa pagmamahal mo kay Maria noon, halos nagkasakit na nga itong alaga ko dahil hindi mo tinantanan sa kama. Tinakpan agad niya ang bibig ni Berna at hinila niya ito palabas ng hospital room. Hiyang-hiya siya kay Mrs. Hoffman at Luke sa mga oras na iyon.
Napansin niyang namula ang pisngi ni Luke sa sinabi ni Berna. Simula nang lumabas sila sa hospital room nito, hindi na siya muling nagpakita dito sa loob ng 7 araw. Hinayaan niya muna itong makapag-adjust. Ngunit ngayon handa na siyang harapin ito, kahit ipagtulakan pa siya nitong muli. And a flashback. Sakto, Maria. Umakyat ka na roon dahil hindi pa kumakain ng lunch yun si Sir Luke. Sabi ng nurse, napakasungit raw. Pumunta agad siya sa kusina at kinuha niya ang pagkain na nakahanda para kay Luke. Ikaw ba yung girlfriend ni Sir Luke? Napalingon siya sa lalaking nagsalita sa likuran niya. Ito marahil ang personal nurse ni Luke dahil nakaputing damit ito. Noon, pero ngayon hindi ko alam. Ngumiti ito. Sa tansya niya, magkasing edad lang sila nito. Ito yung gamot niya. Ikaw na rin ang magbigay dahil hindi naman niya sinusunod ang sinasabi ko. Napabuntong hininga tuloy siya. Paano ito gagaling kung matigas ang ulo nito? Sige, ako nang bahala. I'm Marco. Pakikipagkilala nito sa kanya. Maria. Tinanggap niya ang kamay nito. Sakto namang nakikipag-shake hands siya nang pumasok si Luke sa loob ng kusina. Naka-automatic wheelchair ito, kaya naman nakarating ito doon. Nakatingin ito sa kanilang dalawa ni Marco. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Luluk! Agad niyang binawi ang kanyang kamay mula kay Marco. What are you doing here? Masungit nitong tanong sa kanya habang nakakunot ang noo nito. She's here to take care of you. Yung nurse na ang sumagot para sa kanya. She saw his jaw clench. He deadly looked at him and then looked at her. I'm hungry. Pagkatapos nitong sabihin iyon, pinindot na nito ang wheelchair nito upang lumayo sa kanilang dalawa ni Marco. Napanganga siya sa sinabi nito. Akala niya paaalisin siya nito. Ibig bang sabihin nito, inuutusan siya nitong pakainin ito? Milagro, nagutom si Sir. Napailing-iling na sabi ni Marco. Pakakainin ko ba siya? Wala sa sariling tanong niya. Yes ma'am, please. Ikaw na magpakain kay Sir. I'm quitting my job. Wag naman. Joke lang. Utos ni Mrs. Hoffman, hayaan lang raw kitang alagaan si Sir. Tawagin mo lang raw ako kapag kailangan mo ng tulong ko. Ganoon ba? O sige na Maria, pakainin mo na si Sir. Nataranta tuloy siyang sundan si Luke habang dala-dala niya ang tray ng pagkain nito.